Isa ka ba sa mga nakapanood at nag-aabang para sa ating ginawang video para sa conversion ng clip-on handlebar ng CB650R? Bibigyan ko lang kayo ng pahapyaw sa nakaraan para mas maintindihan nyo lang kung ano yung mga susunod na mangyayari para sa video na to. So paano ba yan? Part 2 na tayo. Panoorin nyo hanggang dulo. Dito na naman si Manvi at nagbabalik. Tara, samahan nyo kaming ma-stress para sa susunod na mangyayari para sa video na to. Tara, let's go! Uy, gago! Uy, gago! Bulilyaso na! Baka mahulog to. Mabigat, boy. Dahan-dahanin mo lang din. Isip lang. Pag pinalo ko to dito, bababa siya. Oo, bababa masyado siya nang malaki. Hanggang dito lang tayo sa dulo ng makinis. Okay. Op. Op. Teka, yan. Yan lang ha. Pakakabahin ka muna ng konti. Nakukuha na namin yung diskarte. Oops. Oo na. Mali na yung ginawa namin. 10, 16, 17, 8. Yan. Yun yung magsisilbing torque natin. Titi na yan. Sa CBR 650R, meron talagang hole tong clamp na to. Tawag kasi namin dyan, lalo sa barko, may mga matutulis na ganyan. Titi. Final na yan, yung manipela mo? Final na yan. Madali na lang mag-adjust nito eh. Sakaling hindi ako tumagal doon sa clip-on handlebar, ako rin mismo magbabalik ng stock. Baka alam mo yung mga torque, pabulong naman para ma-torque natin na maayos. So ito na yung continuation na ginagawa natin kahapon para sa ating clip-ons conversion. So ito na yung status natin today. Ayan, nag-inom kasi kami kagabi kaya hindi natapos. Bulilyaso. Next na gagawin natin is luwag tayo na itong sa T-post dito. Luwag natin yan tapos ibababa natin to. Kasi ang hahabulin natin, magkaroon tayo ng space dito para lagay kid. Paabot nga ako ng kid ng bracket. Para malagay natin to. Kaya magsisilbing bracket ng steering damper. Ito yung hahabulin natin. Kailangan natin malubog to. Papaspasan ko na to kasi masyado nang mahaba yung video. Wala pa akong tulog, wala pa akong ligo, wala pa lahat. Linawan natin yung markings. Dahil hindi natin alam yung torque, dyan na lang tayo magbe-base. Kung ano natin siya higpitan. Kung tayo torque wrench, di ko naman alam yung torque. Ayun. Gago, mangat na. Mangat na? Tama. Mangat na siya, mangat. So, sasabay yan eh. Uy, gago! Uy, gago! Sobrahan. Yung tukod, boy, baka tabingin. Mapunta ka dun. Yung motor. Ha? Yung buo natin. Ayun. Dito na nga kami magsisimulang ma-stress. Bulilyaso na. Yung pintura. Solid yan. Ay, yung jack ni kuya. Jack pala si kuya, no? Meron yung sa sasakyan? Baka mahulog to. Saan mo i-jack yan? Doon sa ano? Sa ano ba? Sa Makina. Dito. Itong itim? Oh, yung itim. Ito. Saan? Try mo. Hindi kaya. Hindi naman daan. Ay, hugis. Sentro pa naman yan. Gaganon yun eh. Andito yung pera sa lahat eh. Natin na ano, hindi natin tukuran talaga. Importante pala yung tukod. Kaya nga, subukan ko ang iangat. Mabigat, boy. Ano kaya to? Dahan-dahanin mo lang din, siyempre. Isip. Dapat pala habang umaangat mo, nilalak mo na nga. Sabi ko eh. Sobrahan, dahan-dahan na lang natin. Habang niluluwagan? Oo. Kailangan yung hangganan mo. Teka lang ha. Pag pinalo ko to dito, bababa siya. Oo, bababa masyado siya nang malaki. Kaya nga, isasagad ko muna dito. Sasagat mo ba eh? Uupuin muna natin sa tipos. Alam ko na, boy. Alam ko na. Pasok ko muna to. Alam ko na kung paano gagawin. Layo, di ba? Oo. Lock mo na ngayon. Tama. Magaling. Ano ka na muna eh. Dito muna tayo mag-adjust. Ito muna natin. Habulin natin yung sinasabi ni Kyle. Doon lang naman siya sumunod eh, di ba? Ha? Ito yung original oh. Oh, yung makinis. Hanggang dito lang tayo sa dulo ng makinis. Di ba? Ito, ilagay natin dito. Hindi, itong pork, tutulak mo. Kaya nga, ito, dito nga. Oo, ganun ang mangyayari. Hop. Okay, hop. Teka, yan. Yan lang ha. Steady mo. Push mo konti. Luwagan mo. Luwag pa. Angat mo konti.
Yeah. Pakakabahin ka muna ng konti. Nakukuha na namin yung diskarte. Tsaga lang. Tiyaga lang. Kuha na namin. Partida, wala pang tools na maayos. Shopee lang po. Sige, push mo. Op. Suka tayo dito muna. Oops. Oo na. Mali na yung ginawa namin. Yes, mali talaga yung diskarte namin nung una. Pahaba yung trabaho. Nalaglag yung puso mo. Kinabahan kami ng todo. Yung na-stress din kami dun sa mga gawa namin. And mali yung execution. Pero bandang huli, nasolve din naman namin yung problema. So kung ako tatanungin, kung babalikan natin yung pangyayari, dapat ang ginawa namin nun, isa-isa lang. Kasi ang ginawa ko kasi doon, yung 4 na bolt doon sa may tipos, niluwagan ko yun ng sabay-sabay. Dapat ang magiging diskarte ko sana doon, kung uulitin ko na lang sana ngayon, yung doon sa may triple clamp, yung pinaka main nut doon, dapat pagkabit ko ng clamp, nilagyan ko na ng nut yun. Para hindi na siya hihiwalay doon sa tipos. Hindi na siya hihiwalay doon. Tapos, ang hindi ko lang lalagyan ng bolt, yung doon sa triple clamp, yung sa gilid, yung doon sa fork, yung dalawa. So, para siya yung may play na gumaganon-ganon siya. Sa may tipos, yung sa may baba, sa may bandang baba, 4 yun, di ba? Dala-dalawa. Dapat ang naging diskarte sana namin doon, isa-isa lang. Kung left, left lang. Kung right, right lang. Tapos, pag luwag mo, since na ang plano natin is iaangat natin siya, kunyari sa left, magluwag lang tayo ng left, tapos maglagay lang tayo ng sukat natin kung hanggang saan natin gusto. Tapos, pag angat natin, higpit, lipat tayo sa kabila. Ganun dapat. Para hindi siya mahuhulog. Pero, mas maganda pa rin talaga na meron kayong suporta na jack sa ilalim. Iba kasi talaga kasi pag may jack, hindi siya, yung tension wala dun sa pinakaharap eh. Kasi luwagan mo kasi yung isa lang yung nakahigpit doon. Kumbaga yung isang side ng shock yung humahawak na nun eh. Baka ma-stress. Masyadong mabigat. So maganda, meron din talaga nakaalalay doon sa ilalim na jack. Ginawa ko doon. May kahoy yun na malapad sa ilalim. Hindi ko na lang napakita sa video. Para hindi siya metal to metal. So ayun lang. Ganun lang siya kasimple. Kumbaga kung ipapaulit sa atin yun, madali na siya. Alam na natin kung ano yung gagawin. May natutunan din tayo doon sa nangyari. Ulitin ko, dapat pagbalik nun, kabit mo na yung nut dun sa may sa may tipos, yung nag-iisang nut dun, tapos yung dito sa may triple clamp, maluwag lang dapat, tapos sa tipos, isa-isa lang. Kung left, kung right, isa-isa lang dapat yung banat hanggang sa pwede nating iangat. Kasi susubsob yung motor. Parang susubsob yung motor, tapos yung shock aangat. Pagkatapos nun, sukat ka na. Gamit ka na ng caliper. Ganun lang. Sana napaliwanag ko. Sukatin natin ngayon. Ito sa kanto. 15, 16, 17, 18. 18 siya. Tapos, yung point, dito mo siya hanapin sa baba. Yung unang magkatapat. 18 ba? 18.20. 18.20 nga. Napatay na natin yung dito. Tingnan nyo guys. Kaya tayo naglagay ng ganito kasi ito yung magsisilbing lagayan ng bracket natin ng steering damper. Ayan. Naging ganyan yung itsura niya. So, pantay siya. Importante dyan, pantay siya. Yun lang yung medyo mahirap gawin. Yung ipantay itong dalawa. Ngayon, maghihigpit na tayo. Meron akong torque wrench pero hindi ko alam yung torque nito. Ang ginawa ko na lang, bago ko siya binaklas, naglagay tayo ng marking. Tingnan nyo. Ito yung marking natin. Dito na lang tayo magbe-base kung gaano kahigpit yung bolt natin. Yan. Yun yung magsisilbing torque natin. Next is handlebar na tayo, yung clip-ons natin. Ito na yung ilalapat natin. Yung angle naman. So, ang gagawin ko sa angle, as much as possible, isasagad ko siya ng pabuka. Ito. Kasi itong titi-titi na to, pakita mo yung titi-titi, yan. Yung titi-titi na yan, sa CBR 650R, meron talagang hole tong clamp na to, tong bridge na to. Para hindi siya mag-ganyan-ganyan. Sa YouTube, nakakita tayo, pinuputol yung ganito, yung titi-titi, pinuputol nila yan eh. Pero tayo, hindi na tayo magpuputol. Ang gagawin natin, sasagad na lang natin siya. Yung pinaka-maximum niya dito para magkaroon tayo ng clearance dito sa tank. Mas malaki yung clearance natin dito niyan, di ba? Sagad. Kumbaga, ito na yung pinakasukatan natin dyan. So, yung titi-titi. Tawag kasi namin dyan, lalo sa barko, may mga matutulis na ganyan. Titi-titi. Titi-titi tawag yan, yung mga ganyan eh. Bangga siya dito. Ito yung magiging stopper niya rin.
Yung torque na ito, di ko rin alam. Pang samantala lang muna, pwede naman natin i-torque yan ng nakakabit na lahat eh, di ba? Final na yan, yung ano mo? Final na yan. Madali na lang naman mag-adjust nito eh. Kasi ma-adjust naman na natin to kahit na nakakabit na sila eh. Higpit na dito, dito, higpit na rin to. Ganun din tayo dito. Hindi tayo nag-torque dito pero naglagay tayo ng markings. Same lang din yan. Yon, sa wakas, naporma na rin natin yung clip-on sa handlebar ng ating CB650R. Wala na tayong ibang gagawin pa dito kundi ibalik na natin yung mga natitira pang pyesa na dapat ikabit. Madali naman na siguro to kung susubukan nyo kasi kung ano yung binaklas nyo nung una, yun lang din yung ikakabit nyo. May konting diskarte lang tayong ginawa dito sa signal light. At may konting diskarte ako ginawa dito sa throttle cable natin. Comment down na lang kung gusto nyo pa bang gawan ko ng video. Hindi ko na maisisingit dito kasi masyado nang mahaba. Pero bago yan, may paalala muna ako sa inyo guys. Disclaimer nga lang, inuulit ko, disclaimer po, hindi po ito tutorial video para sa kung paano mag-dismantle, kung paano mag-modify ng handlebar. Gusto ko lang po talagang i-share kung ano yung ine-explore namin. Baga, wala lang. Since na content creator tayo or gumagawa tayo ng video, naisipan ko lang ding i-share kung ano yung ginagawa namin. Hindi ko sinabing gayahin nyo ako or tama ako or tama sila or what. Gusto ko lang i-share. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ine-explore namin para dun sa motor ko na CB650R. Wala naman sigurong masama kung subukan. Ang importante, natapos natin. Finally, andito na rin tayo sa puntong to. Handle grip na lang. Pusta to, no? Na. Ayun na lang, oh. Ito na lang. Ito mo pala. Hindi ko na muna ikakabit yung steering damper kasi ginabi na kami. Pagod na rin eh. Meron pa kaming ibang importanteng gagawin. So, ayun, successful naman yung clip-ons natin. Considered na successful na to para sa akin. Maraming salamat nga pala kay KD, kay Kyle, kay KD Motovlog, and kay Carlos Rocoma. Isa yan sila sa mga tumutulong sa atin kung paano natin buuin tong clip-on handlebar ng ating CB650R. Kung wala sila, hindi ko to mabubuo. Wala friend ah. Wala friend. Yo! Let's go! Siguro itong video na to is para to dun sa mga taong mahilig mag-DIY, mahilig magkakalikot. Baka sakaling may makuha silang info dun sa napanood nila sa atin, or baka sakaling meron din silang ma-share na magandang diskarte sa atin. Batuhan lang ba? Sa totoo lang, isa sa mga main reason ko dito kung bakit kinuwanan ko talaga ng video tong pinaggagawa namin dito. Kasi, if ever na hindi ako tumagal dun sa clip-on sa handlebar, ako lang din mismo magbabalik ng stock. Diba? Gets nyo yun? Kung ba gagawin ko lang reference din talaga tong video na to, na kung sakaling hindi ako tumagal dun sa clip-on sa handlebar, ako rin mismo magbabalik ng stock. Ayos ba yun? Diba? Kanya-kanyang trip yan eh. Ikaw, na nanonood ngayon, baka alam mo yung mga torque, pabulong naman para ma-torque natin na maayos. Let's go!